So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga katek at sa ating mga bagong subscriber, mga bagong kaibigan at mga sulit na mga supporter sa ating channel. Magandang araw sa inyo lahat. So meron na lang akong punting isi-share sa inyo sa araw na ito mga katek. Bali ang pag-uusapan natin ay nakakatulong ba sa ating mga technician ng mga online shop ngayon. So naalala ko pa dati na wala pang mga online shop. So kasi mga bago pa yan mga online shop ngayon. So ang pag-uusapan natin kung nakakatulong ba sila sa ating mga technician. So bago pa tayo mag-proceed sa ating video mga katek ay gusto ko po sanang batiin yung ating mga bagong subscriber at mga solid na mga kaibigan. Yan. Number 1 sa ating listahan, ito si Danny Torres, bagong subscriber natin. Shout out sa iyo bro. AG Technician from Occidental Mindoro, shout out. Bunix Tech, my channel, sana'y suportahan natin. Shout out sa iyo bro. Junjun Luceriano, Talalora Samar, shout out bro. Big Daddy GR Loot, my channel, suportahan natin. Shout out. Dante Aguila from Binyan City, shout out bro. At kay Henry Kiletek, my channel, suportahan din natin. Shoutout kay GB Nueva Ecija Tech from Nueva Ecija, shoutout. Shoutout kay Ray Alvarez. Limuel Adonia from Infinite Electronics, shoutout. Mangyan Tech PH, my channel, bagong kaibigan ko to. Sana'y suportahan natin kasi magaling din tong technician. To si Mangyan Tech PH. Shoutout sa iyo bro, maraming salamat sa suporta sa ating channel. Yan, shoutout kay GNP Electronics from Quezon City, shoutout bro. Tony Pagyo, ang kaibigan natin sa ating grupo, ayan, shoutout sa iyo from Saudi Arabia. Shoutout din kay D-Seeker TV, shoutout. Romel Benitez from Z&E Electronics from Eastern Samar, shoutout sa iyo bro. Sa aking matagal na kaibigan na si Ronald Munares, shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Ricky Barameda. Yan, shout out. Sa aking kaibigan na si Circuit Base, shout out sa iyo bro. From Santiago City, yan. Beans Tech, shout out bro. GMF Tech PH, my channel, sana'y suportahan natin, shout out sa iyo. Alvin Atilano, shout out. Grisam Felipe Lasala, shout out sa inyong lahat. Shout out sa iyo bro. Kay Hiben 1, shout out. At sa mga gusto pang mapa-shoutout mga katek ay bali mag-comment lang kayo kung anong sa ating comment section, tapos comment lang kayo kung anong opinion nyo about sa ating pag-usapan ngayon. So bali yung mga kaibigan ko sa group natin, ayan sa Electronic Technician, bali pa-flash ko yung mga pangalan nyo sa gilid sa ating screen. So simulan natin to. So ayan, magandang araw ulit sa inyo guys. And ngayong araw mga guys ay meron lang akong konting i-share sa inyo kung sa mga experience ko sa mga unit na ito. So ayan, bali nabaklas ko na ito mga katek. Ayan, bali ang problema pala nito may kailang ulit na itong bumalik dito sa shop. Kaso ang problema niya yung backlight niya. So ito yung mga backlight niya mga katek. Yan, kung makikita nyo, isang edge type, dalawa yan, pares. So ayan, ang problema ko dito kasi nung dati mga katek, yung ginawa ko, wala talaga akong makitang spare o parang ipapalit sa strip na ito. Ayan, so bali ang ginawa ko nito noon ay, kung makikita nyo yung ginawa natin, ayun ba, nagbablard pa. So yan, bali yung mga napundi na bulb na yan, bali ang ginawa ko ay dinugtong ko lang siya. So yan, bakit nag-blurred? So yan, kung makikita nyo, bali dinugtong ko lang siya. Bali ang pundi nito ay dalawa, tapos dinugtong ko lang. Ilang ulit na yung bumalik nitong may-ari nito. So naawa na ako. So kasi wala talaga akong makitang spare nito nung unang dumating to dito sa shop. So ang ginawa ko lang yan, tapos ayan, bumalik ulit, laging bumabalik. So bali ang humingi ako ng tulong doon sa ating mga kaibigang mga technician kung meron ba silang spare nito. Ayan, kasi yung
unang araw yung unang panahon wala talagang mga online shops yun sa mga Shopee at Lazada. So bali nung nagkaroon na ng online shop, nag-search ako nito, iba yung lumabas, wala talagang makitang ganito na forma na strip. So bali nahingi ako ng tulong doon sa mga kaibigan natin doon sa kang JLab Electronics at saka sa ating electronics na technician na grupo. So sinabi nila sa akin na marami na daw to sa online. Pero ang tama palang kung i-search nyo tong strip na to mga katek, kung backlight strip lang yung i-search nyo, ang lalabas ay mga iba't ibang mga backlight. So kung gusto nyo talaga makita or makuha yung tamang description, so bali ilalagay nyo yung kanyang model doon sa unit, tapos itong body number niya, yan hindi makita. So bali itong yung na body number ng ating unit ngayon. So yung makikita nyo, bali ilalagay nyo yan sa inyong description. Ayan, ilalagay nyo yan sa kanyang description pag nagsisearch kayo nito. Kaya pala dati hindi ko makuha o makita yung ganito mga strip, siguro nga hindi ko nalagay yung tamang description. So ngayon tinuruan tayo kung paano i-search talaga tong mga ganitong strip mga katek. So sobrang napapasalamat ako sa mga kaibigan natin dun sa ating mga ka-group. Sila yung mga nagbigay ng informasyon kung tamang pag-search ng mga description pag ganitong mga unit. So ayan, bali dumating to kaninang umaga mga katek, mga almost 2 weeks yata yung hinintay ko para bago siya dumating. Ayan, medyo lagi nang nagtitext yung may-ari nito. So bali na backlash ko na yan, hindi ko na napakita yung pag-backlash natin mga katek kasi naiwan ko yung aking stand dun sa bahay. Kaya ito na lang, kunting sharing, kunting share na lang ang gagawin ko. Bali saktong-sakto po yung ating na yung dumating sa atin ngayon mga katek. Sukat na sukat talaga siya dito sa ating yan, sa ating unit. Kung mapapansin nyo, talagang sukat na sukat siya. Ayan. Tapos yung kanyang lalagyan pa dito sa kanyang lock doon sa screw, ayan, yung butas na yan ay talagang saktong sakto siya. So sobrang napapasalamat po ako sa mga online shop, kasi naalala ko po dati mga kate, kung wala pang mga Shopee o yung mga online shop na like Lazada, halos lilibutin pa namin yung mga kaibigan naming may shop dito sa Bohol para lang kung sinong may mga spare na ganito, yung mga may sikanhan na spare na pwede pang magamit. So yun ang ginagawa namin dati. So ngayon ay mayroon ng mga online shop, sobrang nakakatulong sa ating, tulad nating mga technician, sobrang nakakatulong talaga kasi hindi na natin kailangan pang lumuwas sa ibang lugar para bumili o manguha ng mga stock. Ngayon ay napakadali lang, mag-order ka lang sa online tapos antay ka na lang ilang araw. So yun mga katek, sobrang laking tulong talaga ng mga online shop, lalo na sa ating mga technician sa panahon ngayon, lalo na ngayon ay hindi tayo makapagbiyahe dahil sa pandemic. So ayan, sukat na siya. So sana kahit kunti ay may natutunan kayo sa ating ginawa ngayon mga katek. Ayan, bali hindi ko na napakita yung back class kasi kalimutan ko yung ating stand dun sa bahay. So wala, papakita ko na lang sa inyo. Ayan, bali na-backclass tayo natin yung kanyang diffuser saka yung panel na sa likod. Ayan. So yan mga screw, bali ito pala yung kanyang lalagyan dun sa ating backlight strip na dumating kayo ng umaga mga katek. Ayan, sobrang safe talaga yung pag-transport nito kasi yan, nakalagay sa PVC box. Yan, matigas na bagay, ito talaga madadamage yung ating backlight strip. So bali yung model nito pala mga katek ay ipa-plus ko na lang doon sa ating screen ngayon. Yan, ito yung kanyang model UA40D 500 5000 PR. Ayan, kanyang model. So balik na tayo dito mga katek. Ito na tayo sa ating front table ngayon. So bali ang kunting share din mga katek na kapag ganito talagang problema, yung mga backlight na edge type, ayan, malakas uminito kasi medyo
yung kanyang distansya, ayan. Kung sa Bisaya ay dikit na dikit. Sobrang dikit-dikit ng mga lead bulbs na, lead bulb. Yan. Kapag uminit yan, sobrang init. Ayan, kaya nasisira ito. Mga katek, nasunog na siya. Ayan, sunog na. Wala naman makita. Ayan. So dito tayo para maklaro. So yan, sunog na siya. Ayan. So kailangan talaga natin palitan to ng buong strip para man hindi magbalik-balik yung customer, mga katek. Naawa na tayo. So yan, bali ipopost ko lang muna to, mga katek, ha? Hindi ko na, gusto ko sana ipakita kung paano ilagay itong backlight strip na ito dito sa ating lalagyan, kaso wala talagang maghahawak na ang ating camera kasi yung ating cameraman ay may lakad, may home service sila. So yan, bali ipopost lang natin, tapos balik tayo pag nailagay natin, mga katek. So yan, balik tayo saglit, mga katek. Gusto ko palang meron pa akong gustong ipakita sa inyo. So bali, nalagay na natin yung isang strip dito sa kanyang bandang kanan. So ngayon, ito naman yung bandang kaliwa, mga katek. So bali, ang napakaganda nito ay meron siyang adhesive na inilagay dito sa kanyang aluminum frame, mga katek. Ayan. So kapag nalagay natin dito yon, talagang didikit siya dito sa ating metal frame na kanyang lalagyan. Talagang didikit siya kasi meron siyang adhesive na inilagay di tulad nung sa original. Ito yung original niya. Yan, mapapansin nyo, wala siyang adhesive na nakalagay. So bali, ang kanyang lock lang yung mga maliliit na screw. Ayan, ito lang yung kanyang lock. So ito yung nabili natin, yung bago na nabili natin. Mas maganda siya kasi meron siyang adhesive na nakasuporta dun sa ating lead strip. So iwan ko lang kung magtatagal ba to. Sana ay tumagal lang para masiyahan naman yung may-ari. Yan. So yan, mga katek, balik ko nakita nyo. So bali, ilalagay natin to, mga katek, para makapag-check na tayo mamaya. Lagay mo natin to, tapos post tayo ulit ngayon. So yun, guys, balik tayo, guys. And meron na tayong kunting problema na nakita dito. Ayan, bali, ayan. Kung mapapansin nyo itong dalawang linya niya, itong mga katek, ayan. Kasi nag-check ako pagkatapos kung ito nilagay, chinek ko muna, ayaw umilaw. Nung tinest ko naman ng backlight tester, yung point na yan, yung negative na positive na yan, umilaw naman. Tapos yung kabila, chinek ko rin, umilaw din. Akala ko putol yung kanyang wire, yung kanyang connection. So bali, nag-resistance reading ako mula dito, doon sa kanyang socket hanggang doon at papunta sa ating backlight driver, doon sa kanyang power supply board. Meron namang resistance connected naman. So ang ginawa ko dito, mga katek, bali yung point na yan, yung positive na yan, tapos nakahang tong kanyang socket, itong socket na to, nakahang to. Chinek ko yan kung connected ba yan dito sa bandang positive. Ayan, dito sa blue, kukonekta dyan. Nang pagka-check ko, wala siyang connection. Tapos yung negative naman, okay naman yung kanyang connection. Kaya pala hindi nag-iilaw. So kunting ingat lang, mga katek, kapag bibili kayo nito, siguraduhin nyo muna. Kasi nung tinest ko to ng backlight tester, hindi ko pa to nailagay dito. Okay naman, umilaw naman siya. Tapos yung kabila, umilaw rin. Ayan. Bale, kung tingnan natin, okay talaga. Yung problema nito ay nandito sa kanyang socket, yung kanyang paa na connected dito sa ating, ayan, sa ating wire, hindi nag-contact, nagkakaroon ng problema. So kunting ingat lang, check nyo lang yung continuity ng positive at saka ng negative dito sa kanyang bandang socket. Kasi sobrang tingin natin nakadikit siya, pero kung lang kunting masyadong manipis yung kanyang pagkahinang.
So ayun, tingnan natin okay siya, pero nung chinek natin ng continuity ay wala pala siyang connection. So ngayon ginawa ko diyan ay tinapalan ko ng kunting hinang para dumikit at magkaroon ng connection. So ngayon nagkaroon na siya ng connection doon sa kanyang positive at saka yun doon sa kanyang negative. So ngayon chinek ko ulit, ayun gumana na siya, okay na siya. So balik lang natin tong kanyang socket, tapos check natin to mga katek kung gagana na ba yung ating ginawang backlight. Ayan, bali nalagay na natin yan. So ngayon mag-check tayo. Ito yung kanyang plug. So ngayon plug natin to, plug in natin. Tapos so ayun siya, gumana na siya mga katek. Bigay talaga ng problema yan sa akin kanina kasi hindi yan gumana. So akala ko tuloy nasira yung ating backlight yung pagkalagay natin. Nako naman, tagal pa naman nating hinintay ito bago dumating. So buti na lang ay nakita natin yung kanyang kunting problema lang naman mga katek at nasolusyonan natin. So yun, gumana na siya mga katek. Okay na yung ating backlight. Ayan. So patayin ulit natin, tapos plug ulit natin. Tapos lalayo tayo kasi sobrang linaw, sobrang liwanag. Ayan, nandito naman ako sa front table kasi mahirap to gawin dun sa ating working table mga katek. Sobrang liit lang nung spasyo. So ayan, so ibabalik ko muna yung kanyang glass mga katek. Tayin muna natin to, sakit sa mata. So bali tinanggal natin yung kanyang glass. Ito yung kanyang glass. Bali babalik natin yan. Hindi ko na lang ipakita kung paano ibalik ito mga katek kasi yung ating kaibigan ay umalis na naman, pupunta dun sa pinakamalayong lugar. So joke lang. So bali kung mapansin natin dito mga katek, medyo may damage na yung kanyang glass. So ayan, kasi ito yung tinatamaan, masyadong malapit to dun sa ating backlight. And sobrang uminit na yung ating backlight kasi may problema na siya. So ayun, nasira tuloy, may damage na, pero di naman to masyadong halata kapag naibalik na natin lahat mga katek. Pati yung kanyang kunting basag dito, hindi naman niya mahalata. So ngayon babalik muna natin to mga katek, at saka yung kanyang mga diffuser, tapos yung panel, tapos mag-check tayo ulit. So pasensya na kayo mga katek kung hindi ko ipakita yung actual na pagbabalik natin dun sa kanyang mga diffuser at sa kanyang panel kasi wala tayong stand ngayon. Pasensya na kayo. So post muna natin ulit, tapos balik tayo mamaya pag naibalik na natin lahat. 2,000 years later. So ayan guys, balik tayo ulit. So bali natapos na natin na maisara itong naibalik yung yung panel niya at saka yung kanyang mga diffuser guys. So ayan, bali natapos na natin na ibalik. So kunting ingat lang kapag nagtanggal kayo ng panel dito mga katek, at saka yung pagbalik nyo, yan, dapat siguradong nakalagay sa tamang distansya yung kanyang panel, kasi yung kanyang metal frame nito, yan, ito yung kanyang lock kapag hindi plastado yung kanyang panel nung paglalagay, tapos na press natin to, may posible pong mag-crack yung ating panel. So kunting ingat lang mga katek kapag nakatagpo kayo ng unit na same nito, kasi mahirap talaga tanggalin yung kanyang mga diffuser, yung daming lock. Tapos nung ibalik natin kailangan talagang tamang tama at saktong sakto yung pagkalagay ng panel. So yan, bali na ibalik ko na lahat yan mga katek. Bali kulang lang ang yung cover natin. So bali ulitin ko ito mga katek, ito yung kanyang model, baka hindi ko na tamang banggit kanina. So yan, baling model ito ay UA40D 5000 PR. So yan, made in Malaysia. So ito mga katek, bali ginawa ko na to dati. So ayan, chineko. So yung problema talaga yung backlight strip. So ang nakalagay dyan ay already checked. So pizza niyan, March 18 2021. So ang nilagay ko ay already ordered parts, backlight strip 2 pieces sa Lazada. So ayan, so mga almost 2 weeks yung pag-aantay natin bago dumating. Sa wakas ay dumating na. So ngayon
magiging back to normal na itong unit natin ngayon. So check muna natin ito mga katek para makita natin yung display niya kung okay na ba. Plug in muna natin to. So yan, bali dito na tayo sa ating mirror. Titingin. So antayin lang natin. So yan. Gumana na ulit yung kanyang backlight mga katek. Back to normal na siya. So kung makikita natin dun sa ating camera yan, yung may kulay na kulay yellow or ano ba yan, kulay green, ang problema niyan yung kanyang diffuser. Sa sobrang init kasi ng backlight, ayan, nag-iba ng kulay yung kanyang diffuser. May kulay yellow na sa bandang gitna at sa bandang gilid. So ngayon nalagyan natin ng flash drive para may makita tayong display, hindi lang puro raster. So ilagyan muna natin ng flash drive. Sana gumana tong ating flash drive nito kasi hindi pa tayo nakapag testing ng flash drive. So yan, bali nasaksak na natin. Kuha lang tayo ng remote. So punta tayo dun sa kanyang source. So ayan, mayroon siya, na-detect na yung kanyang ating flash drive mga katek. So ayan, punta tayo sa movie. Kung mapapansin nyo dun sa bandang itaas mga katek, yan, medyo dumi na yan. Marami ng dumi kasi nung nahawakan natin, meron ng fingerprints na naiwan dun sa kanyang glass. So punta tayo sa movie, tapos select tayo ng any movie dito. Yung movie lang dito ay Korean, mga Korean movies. So select tayo para may makita tayong display. Naglo-loading pa siya, naglo-loading. So ayan siya mga katek. At least gumana yung backlight natin na in order mga katek. Ayan, medyo hindi lang talaga, iba lang talaga yung kulay di tulad nung original. Alam naman natin ay replacement lang yon. So asahan natin na may mga ganitong mga konting problema lang naman mga katek. So normal lang yan. So at least na solve natin tong unit. Sa tingin ko ay masisiyahan na siguro yung may-ari nito kasi napalitan na natin lahat. Siguro sana naman ay tatagal yung ating in order. So hanggang dito na lang mga katek, at sana ay may napulot kayong kunting aral sa ating video ngayon. So kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa ating mga bago pang videos. At sa mga masugid kong taga-subaybay at sa aking kagrupo doon sa Electronics Technician, so maraming salamat sa inyong lahat sa suporta mga idol, mga kamaster. Once again, this is your service, Ryan Cruzet Tech. Peace out.